Si Jeffrey Epstein, isang Amerikanong financier, ay may koneksyon sa Federal Security Service ng Russia at mga opisyal ng Russia at nagtrabaho para sa Kremlin. Inilalagay ang mga ahente nito malapit sa mga Amerikanong politiko. Tumulong din siya sa Federal Security Service, mangalap ng kompromat laban sa mga Amerikanong opisyal sa kanyang mga isla. Mukhang nagkita pa si Epstein kay Vladimir Putin. Kapansin-pansin, humiling si Epstein ng pagpupulong kay Putin matapos siyang unang akusahan sa mga krimeng alam na ngayon ng lahat. Nakaligtas siya sa pananagutan noong una, pero ilang beses na ring nasangkot si Epstein dahil sa koneksyon niya sa mga Ruso. Makailang ulit ring nakita si Epstein sa litrato kasama ang mga babaeng Ruso, at si Ghislaine Maxwell ay kasama rin ang mga sundalong Ruso. Simula pa lang ito, sangkot din si Epstein sa pagdadala ng mga babaeng Ruso sa kanluraning politikal at negosyanteng elite marahil para sa kompromat. Matapos ilabas ng United States Kagawaran ng Katarungan ang 3 milyong file ukol kay Epstein, maraming analis ang naghahanap ng pagbanggit kay Donald Trump. Pero mas naging kapansin-pansin ang direktang koneksyon ni Epstein sa Moscow sa mga bagong file. Nabanggit si Vladimir Putin ng 1,000 beses Moscow, ng 10,000 beses at Rusya ng 6,000 beses. Eto pa lang at heto na. Ayon sa Amerikanong intelihensya, si Jeffrey Epstein ay posibleng direktang nagtrabaho para sa Russian Federal Security Service at maaaring konektado rin sa Israeli Mossad. Maghanda kayo dahil hindi basta-basta ang kwentong ito at kailangang pag-aralan mabuti ang mga file ni Epstein. Ako, si Alexi Pechi. Talakayin natin ng sabay ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng aming YouTube channel, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Sa mga link at detalye sa description ng video na ito, nandoon din sa description ang link papunta sa aking Telegram channel na Pechi News. Mag-subscribe din kayo doon. Habang sinusuri ang milyon-milyong files ni Epstein, mas napansin ng mga journalists ang 2 beses na pagbanggit kay Vladimir Putin at Moscow na nagbigay linaw sa maraming bagay. Ayon sa United States Intelligence, si Jeffrey Epstein ang namuno sa pinakamalaking operasyon ng pagpasok ng mga babae sa mga bilog ng political elite sa utos ng Russian Federal Security Service. Ang paglalathala ng mahigit 3 milyong bagong dokumento ay nagpapatunay na si Epstein ay kumikilos para sa Moscow at posibleng Israel habang inaayos ang mga pagpupulong ng mga makapangyarihang tao sa mundo. Ayon sa nailabas na file ni Epstein, si Vladimir Putin ay binanggit ng 1,056 na beses, habang ang Moscow ay halos 10,000 beses at ang Russia ay halos 6,000 beses. Si Epstein, kahit nahatulan noong 2008 sa kasong prostitusyon ng bata, ay nagkaroon pa rin ng audyensya kay Vladimir Putin. At pagkatapos nito, nagkaroon ng mga partikular na kawili-wiling mga pangyayari at lahat ng ito ay tatalakayin natin ngayon. At ayon sa mga source ng pahayagang Daily Mail, maaaring ang koneksyon niya sa Kremlin ang nagpapaliwanag kung bakit. Si Epstein ay namuhay ng marangya na tila hindi akma sa kanyang trabaho bilang financier. Oo, maayos ang kita niya, pero hindi sapat para bigla siyang magkaroon ng 2 isla at maraming pera. Dito nagiging interesante ang usapan. Sa mga bagong dokumento kaugnay ng kaso ni Epstein, tinawag ng mga Amerikano ang financier na siya raw ang tagapamahala ng yaman ni Vladimir Putin. Ipinapahiwatig dito na si Epstein ay hindi lang nagre-recruit ng mga babae, kundi kasali rin sa pamamahala ng yaman ng diktador ng Russia at hindi lang siya ang sangkot dito. Base sa mga dokumento, nagbigay rin si Epstein ng serbisyo kay dating diktador ng Zimbabwe, Robert Mugabe. Dito agad lumitaw ang unang hindi komportabling sandali. Ngayon, sinasabi sa Estados Unidos na matagal nang sinusubaybayan ng mga ahensiyang pansiguridad ng Amerika. Ngunit ang kanilang mga British na kasamahan ay nagpakita ng pag-aatubili dahil sa koneksyon ni Epstein kay Andrew Mountbatten Windsor. Sabi nila, bawal imbestigahan ang mga mataas ang posisyon. Pero ngayon, lumabas na inalok ni Epstein si Andrew Windsor na ipakilala sa isang 26 anyos na babae, isang babaeng Ruso, noong Agosto 2012 matapos mahatulan si Epstein at lumapit siya sa Moscow.
Sa puntong ito, mas gumulo ang sitwasyon. Magbabahagi ako ng sipi mula sa Daily Mail. Naniniwala ang mga Amerikanong eksperto na nasangkot si Epstein sa espiya dahil sa transaksyon niya kay Robert Maxwell, isang media magnate na namatay rin sa hindi malinaw na paraan. Natagpuan ang katawan ni Maxwell na palutang sa karagatang Atlantiko noong 1971 na tila nahulog mula sa kanyang yate. Natagpuan si Epstein na nakabitin noong 2019, ngunit naniniwala ang pamilya niya na siya ay pinatahimik. Ang anak ni Maxwell, si Ghislaine, ay nagkakulong ng 20 taon dahil sa human trafficking ng mga bata para sa sexual na pagsasamantala at iba pang krimen na kaugnay ng kanyang koneksyon kay Epstein, na nakilala raw niya matapos mamatay ang kanyang ama. Bakit ko nga ba binanggit ito tungkol sa intelihensya ng Amerika ngayon? Ayon sa kanila, si Robert Maxwell, ama ni Ghislaine Maxwell na nakakulong ngayon, ay naging ahente ng Russia simula dekada 1970 at 70 habang tinutulungan ang pag-ekstradisyon ng Soviet na Hudyo patungong Israel sa tulong ng Mossad. Pagkatapos, ang anak ni Maxwell na si Ghislaine ay naghugas ng perang Russian at inililipat ito sa kanluran sa tulong ng financier na si Jeffrey Epstein, na di umano'y ipinakilala kay Maxwell ng Federal Security Service ng Russian Federation, isang negosyanteng langis na suportado ng Russian intelligence. Lumabas sa investigasyon ng mga negosyo ni Robert Maxwell na may koneksyon siya sa Soviet KGB, Israeli Mossad, at British Military Intelligence, ANIM. Naniniwala rin ang mga Amerikanong security personnel na matagal nang may koneksyon si Epstein sa Russian organized crime, na maaaring siyang ginagamit para sa pangingikil. Ito marahil ang dahilan kung bakit madaling nadadala ni Epstein ang mga babae mula Russia sa kanyang mga isla gamit ang eroplano. Walang nagtatanong kung ano talaga nangyayari at saan dinadala ng Amerikano ang mga babaeng Ruso. Ayon sa source ng Daily Mail mula American Intelligence, sinabi ito ni Andrew Windsor. Si Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton at lahat ng iba pa ay inilagay sa mga kompromisong sitwasyon sa isla na puno ng mga teknolohiya ng paniniktik. Ito ang pinakamalaking operasyon ng paggawa ng honey trap sa buong mundo. Maaaring ito ang nagpapaliwanag sa lahat ng mga chismis na may hawak ang Kremlin na kompromat laban kay Donald Trump, at hindi lang iyon. Bibigyang diin ko na ito ay hinala lang, ngunit sinasabing ang ilang babaeng mula Russia na nagbigay ng sex services sa isla ni Epstein ay empleyado ng Federal Security Service ng Russian Federation. Ngayon, mas maraming detalye ang nabunyag mula sa mga liham ni Epstein. Sa liham noong Setyembre 11, 2011, binanggit ng isang kasabwat kay Epstein ang pagpupulong kay Putin sa paparating na biyahe sa Russia. Ayon sa liham kay Epstein, sinabi ng taong ito, "Nakipag-usap ako kay Igor. Sinabi niya na noong huli kang nasa Palm Beach, binanggit mong may meeting ka kay Putin sa Setyembre 16. Pwede siyang magpareserba ng tiket papuntang Russia para makalipad ng mas maaga sa iyo." Nalaman din na may isa pang nakatakdang pagpupulong si Epstein kay Vladimir ngayong taon. Sa isang email kay Epstein, sinabi ng Japanese na negosyante na si Joy Ito sa pedopilyang si Epstein na ang isa pang Amerikanong bilyonaryo na si Reid Hoffman na co-founder ng LinkedIn ay hindi makakadalo sa pagpupulong kay Putin. Sinabi ni ito, "Kumusta Jeffrey? Hindi ko napilit si Reid baguhin ang schedule para makipagkita kay Putin kasama mo." Sa sumunod na email kay Epstein, sinabi ni ito na nakansela ang meeting nina Epstein at Putin. Matapos ang Hulyo 17, 2014 nang ibinagsak ng mga teroristang Ruso ang Malaysia Airlines sa Ukraine. Sa isang email noong Nobyembre 2010, tinanong ni Epstein kung kailangan niya ng Russian visa at dagdag pa, "May kaibigan akong si Putin, dapat ko ba siyang tanungin?" Narito na ang pinakamahalagang pagbubunyag. Dahil sa ibang mga email, natuklasan na sinabi ni Epstein na kaya niyang magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol kay Donald Trump sa Kremlin bago ang summit kay Putin sa Helsinki noong 2018. Noong panahong iyon, diretsang ipinasa ni Epstein ang mensahe kay Torbjorn Jagland. Noon siyang pangkalahatang kalihim ng Konseho ng Europa upang ikonekta siya kay Sergey Lavrov,
pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation para sabihin kay Putin kung paano harapin si Trump. Sabi ni Epstein, ayusin mo ako ng meeting kay Lavrov para maibigay ko ang impormasyon na ipapasa niya kay Putin. At si Putin naman, sa mga negosasyon, pwede niyang gamitin lahat ng ito bilang mga paraan ng panggigipit. At ito, paalala ko lang, ay noong 2018. Noong 2019 nagbigti si Epstein, senyales na alam niyang may seryosong panganib siyang kinakaharap. Noong 2018, nagkita sina Putin at Trump sa Helsinki Summit. Pagkatapos ng pulong, lumabas si Donald Trump na halatang masama ang loob. Sa unang pagkakataon, sinabi niya sa press conference na walang pakikialam ang Russia sa 2016 presidential elections. Mas tiwala siya kay Vladimir Putin kaysa American intelligence. Pero may kasunod pa ito. Isa pang dokumento ang nagpapatunay na binalaan ang FBI na si Epstein, ayon sa investigasyon, ay isang espiya ng Mossad. Dito nag-uugnay ang mga piraso, isang sipi mula sa ulat ng FBI. Malapit si Jeffrey Epstein kay Ehud Barak, dating punong ministro ng Israel, at sinanay siyang maging espiya nito. Noong Hunyo 2013, nag-email si Epstein kay Barak at nagsabing, CP, magre-reforma si Vladimir Putin ngayong tag-init, ilalapit lang niya ang pinakamalalapit niyang tauhan. Mas detalyadong impormasyon ay maaaring makuha sa pamamagitan ng telepono o sa personal na pagkikita. Sabi ng mensahe, siya ay nakikipag-ugnayan. Lumabas ding konektado si Jeffrey Epstein kay Masha Drokova, dating pinununo ng youth organization ni Vladimir Putin. Heto si Masha, isang Ruso. Pagkatapos, itinatag niya sa Amerika ang Day One Ventures, na ayon sa ulat ay nasa Silicon Valley, kalaunan para magnakaw ng teknolohiya para sa Russia. At lalo pa noong 2021, sa aklat ni mamamahayag Craig Winston Winger, sinabi niyang may koneksyon na si Donald Trump sa kampo ni Vladimir Putin bago pa siya naging presidente. Dahil sa 15 taong pagkakaibigan niya kay Epstein sa aklat na Amerikanong Compromat. Paano pinalaki ng KGB si Donald Trump? Ipinahayag din ni Winger na umaasa si Epstein sa mga Russian na bugaw na siyang nagdadala sa kanya ng maraming babae na kalaunan ay inabuso niya. Naniniwala si Winger na maaaring nakuha ng Federal Security Service ang komprometidong material mula sa ilang video recording na ginawa ni Epstein kasama ang kanyang mga sikat na kaibigan at gamit ang mga babaeng Ruso. Dito ako maglalagay ng ililipsis. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng channel. Alam nyo na lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.